Pag-check ko nga ng kalendaryo, eksaktong pang 2 linggo na pala ngayon nitong ginawa naming itlog na maalat. Tulad din yung mga nakasubaybay, excited na rin talaga akong gawin ito ngayon. At isa nga lang ang tumatakbo ngayon sa isip ko na sana naman ay walang nabugok dito sa mga ginawa naming itlog na maalat. Pagkahawa ko nga nito ay hindi naman talaga siya totally na natuyot. Kaya naman hinango ko na nga yan isa-isa dyan at meron nga pala tayong 11 piraso ng mga itlog. And itatabi nga lang natin yung compost kasi gagamitin pa natin yan ulit sa susunod. So eto na nga yung mga itlog na na-preserve natin bilang itlog na maalat. Lilinisin ko lang muna yan. So makailang beses din ako ditong nag-rinse ng water. Hindi naman siya mahirap linisin kasi hindi naman tumigas yung kinover natin na putik dito. So malambot lang siya guys, inamoy-amoy ko rin yan, baka kako may bugok pero wala naman. Sa pag-aantay nga nito para matapos yung 2 linggo ay walang humpay talaga yung pag-check ko ng kalendaryo. Pero kahit ganun pa man ay muntik ko na talagang makalimutan na ngayon na pala yung ika-2 linggo nito. Ang sabi nga sa akin ay mas malinamnam daw at mas magiging oily itong itlog alat natin kapag kalumagpas siya ng 2 linggo. Pero dahil sa atat at excited ako, syempre 2 linggo palang lulutuin na natin yan. Tignan ko lang kung ano ang magiging kinalabasan nito. So sa paglalaga nga nito is kailangan lang natin magpakulo muna ng tubig. Uunahin lang natin pakuluan yung tubig bago tayo maglagay ng itlog. Pasensya na nga pala kayo at napaka-aesthetic talaga nitong aking lutuan. Mayroon naman kaming gas stove at gasol, yun nga lang walang gaas. Kaya naman magtiis-tiis muna tayo dito sa mga panggatong. Meron pa naman akong panggatong so okay lang yan. Then ilalagay na natin yan isa-isa ng marahan lang kasi kahit na matigas itong shell ng itlog ng bibi baka naman talagang mabasag at masasayang ang ating ginawa. So dapat kumukulo na muna yung tubig bago natin ilagay yung mga itlog na yan. Yung oras pala nito is dapat nasa 30 minutes to 40 minutes yung pagpapakulo natin. Nasa medium lang din yung apoy nito, bawal siyang sobrang init kasi magka-crack, mababasag at masasayang talaga yung mga itlog. Pinatahan ko lang yung init niya gamit yung malamig na tubig. Okay, so eto na nga yung mga itlog alat na nilaga ko kanina and yung basta ginawa namin last 2 weeks ago. Nalagay ko lang siya dito. Ganito ako magbukas lagi ng itlog. Inaamoy ko. Wala siyang amoy ha, kahit na nagmumoy siya dito. Okay. Hatiin ko lang siya sa gitna. Ang tibay. Ang tibay. Okay. Okay! Parang mabango ha. Itlog alat yung amoy. Okay. Mahulog ka ha. So, eto siya. Medyo nagmamantika siya dito sa may gilid ng part. May mantika-mantika siya. At least luto. Eto, wait lang. Okay, so ito na yung itlog alat na nagawa natin. Medyo nagmamantika siya dito na part O. So, that means that this is good. Is this perfect? Hindi pa. Hindi ko pa natikman yung lasay pero at least nagmamantika siya. Mas matagal daw kasi nakababad siya sa doon sa cover niya is mas lalabas yung mantika niya. Pero yan, nakikita nyo naman. 2 weeks pa lang to ha. 2 weeks pa lang yan pero nagmamantika na siya. Ayun. So, wait lang. Uy. Try muna natin yung kanyang egg white. Umalat nga. Egg yolk naman. Alam mo ba yung texture na medyo magaspang-gaspang? Yun yung masarap na, itlog alat eh. Nalalasahan ko yung medyo magaspang-gaspang niya. Tapos yung alat niya is saktong-sakto lang. So, I think, kailangan pa naming dagdagan yung alat nito. Pero yung texture niya, okay na. Itlog alat na nga nito. Tayo, sabitin kita eh!